Ang dalawa ay agad na nakarating sa paanan ng bundok kung saan makikita ang daanan. Ngunit napansin ng ating bida na maraming bantay ang nakatayo sa lugar na ito. Naisip rin niya na malakas ang mga bantay na ito dahil nasa antas na sila ng Bone Forging Realm. Kaya kahit na kaya niyang talunin ang mga ito, hindi ito magandang gawin dahil makukuha niya ang atensyon ng Yuming Valley. Kaya agad na niyang tinanong si Ning-Er kung saan na ang tagong daanan na sinabi niya kanina. Naiiyak na sinabi naman ni Ning-Er na sundan siya ng ating bida. Nagtaka naman si Joe Fan kung bakit umiiyak pa rin ang batang ito. Napaisip ang ating bida na hindi na tumigil ang bata na ito sa pag-iyak simula nang matalo niya ang eldest son ng Zhu family, kaya nagtaka na lang ang ating bida kung bakit umiiyak ito kahit na hindi niya naman kapamilya ang mga ito. Ngunit sa ngayon, hindi na ito mahalaga kay Joe Fan dahil ang kailangan lang niya ay ang makapasok sa loob ng bundok. Nababahala rin siya na dalhin ang bata na ito sa loob ng Spirit Mountain dahil sa mahina nitong dibdib. Matapos ang ilang sandali, narating naman ng dalawa ang lugar ng daanan. Itinuro rin ni Ning-Er ang isang kuweba at kanyang sinabi na ito ang daanan na dinadaanan nila ng kanyang ama papasok sa bundok noong bata pa siya. Dagdag pa niya na dito rin sila naglalaro ng kanyang kapatid noon. Napaisip naman ang ating bida na ang lugar na ito ay sobrang nakatago na kahit ang mga normal na pamilya mula sa lungsod ay hindi ito makikita. Agad naman na inutusan ni Joe Fan si Ning-Er na mauna na itong pumasok dahil susunod na lang siya. Ngunit bago pa man tuluyang makapasok ang dalawa sa loob ng kuweba, bigla naman dumating ang naghahabol sa kanila. Ang lalaki na ito ay walang iba kundi ang ama ni Zhugang at kanyang inutusan si Ning-Er na tumigil na ito sa pagtakas niya. Nagulat naman si Joe Fan nang makita ang tao na ito dahil ang kanyang lakas ay nasa peak ng Bone Forging Realm. Napansin rin niya ang matinding galit sa mukha ng tao na ito. Kaya agad niyang tinanong ito kung siya ba ang head ng Zhu family na si Zhu Yanglong. Tumawa naman ang family head dahil nakilala siya agad ng ating bida. Tinanong niya rin si Joe Fan kung siya ba ang nakalaban ng kanyang anak na si Zhugang. Kumpiyansang sinagot naman ito ng oo ni Joe Fan. Sinabi niya rin na nais kunin ng kanyang anak ang tao na nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Kaya tinuruan niya ng leksyon ang bata na ito. Dagdag pa ni Joe Fan na dapat siyang magpasalamat na hindi niya ito pinatay. Nagtaka naman ang family head kaya napatanong siya kung sino ang tinutukoy ni Joe Fan. Agad naman na lumabas si Ning-Er sa likuran ni Joe Fan at makikita sa mukha niya ang bakas ng kalungkutan. Bigla namang dumating ang isa pang bata sa lugar at nang makita niya si Ning-Er ay nasabi niya na lang na tama nga ang kanyang hinala na dito nagtatago si Ning-Er. Kaya agad na tumakbo ang bata upang hulihin siya. Naging seryoso naman si Joe Fan at kanyang naisip na talagang walang utak ang bata na ito. Kaya agad niyang hinawakan ang leeg ng bata upang pigilan ito. Nagulat naman ang family head sa kanyang nakita kaya agad niyang tinanong si Joe Fan kung ano ang ginagawa niya. Sinabi naman ni Joe Fan na ang batang ito ay nasa antas ng 5th layer ng Chi Gathering Realm kaya sa tingin niya ay ito ang ikalawang anak ng family head, si Zhu Lin. Binalaan naman ng family head na dapat pakawalan ng ating bida ang kanyang anak dahil kung hindi niya gagawin ito ay sisiguraduhin niyang papatayin niya ang ating bida. Agad naman na sinabi na kahit pakawalan man niya ang bata na ito ay sigurado siyang papatayin pa rin siya ng family head kaya sa tingin niya ay walang saysay ang sinasabi niya. Sinabi rin ni Joe Fan na kahit ano pa ang problema na mayroon sila kay Ning-Er ay hindi niya maaring pabayaan na lang ito dahil siya ay nasa ilalim na ng kanyang pangangalaga. Kaya inutusan niya ang family head na kailangan nilang tigilan na ang paghahabol sa kanya. Dahil kung hindi, sisiguraduhin niya na pupulutin nila ang katawan ng kanilang anak na wala ng buhay. Bigla namang pinigilan ni Ning-Er ang ating bida sa kanyang ginagawa at nakiusap siya na huwag patayin ang bata. Nainis si Joe Fan at napatanong kung may sira ba ang utak ng babae na ito. Tinanong ng family head ang pangalan ng ating bida. Sinabi ni Joe Fan na siya ay nag-iisa lamang at hindi siya natatakot sa anumang paghihiganti ng family head. Kaya dapat niyang tandaan ang kanyang pangalan, siya ay si Joe Fan. Nang marinig ang pangalan, agad na sumigaw ang family head kung poprotektahan ba ni Joe Fan si Ning-Er sa lahat ng bagay, anuman ang mangyari. Nagsaad si Joe Fan na nasa ilalim na ng kanyang proteksyon ang babae, kaya gagawin niya ang lahat hanggang sa huli. Nang marinig ito, nagmungkahi ang patriarch ng isang pastahan. Ngunit bago yon, dapat munang pakawalan ni Joe Fan ang anak na lalaki ng family head. Ang pastahan ay kung hindi mananalo ang family head sa 10 atake lamang laban kay Joe Fan. Ititigil na niya ang paghabol sa kanila. Agad na sumang-ayon si Joe Fan dahil mas pabor sa kanya ang pastahan. Kaya pinakawalan niya ang bata.
Pinuri ng family head si Joe Fan dahil sa pagpapakawala ng kanyang anak. Tinanong niya rin kung hindi ba natatakot si Joe Fan na baka hindi niya tuparin ang kanyang pangako. Nakangiting sinabi ni Joe Fan na kung gugustuhin niyang patayin ang family head, walang makakapigil sa kanya. Nainis ang family head sa pagiging mayabang ni Joe Fan at agad siyang umatake para simulan ang 10 atake niya. Ngunit hindi inaasahan ng family head na lalaban din si Joe Fan ng sabayan kahit malaki ang agwat ng kanilang antas. Nagtaka ang family head kung ano ang ipapakita ni Joe Fan. Inilabas ni Joe Fan ang kanyang moonwheel para labanan ng harapan ang family head. Napatigil sa gulat ang family head dahil ang sandata ni Joe Fan ay isang third-grade spirit weapon. Hindi sinayang ni Joe Fan ang pagkakataon at agad niyang inatake ang family head. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang demonic baby para hulihin ang family head upang hindi ito makagalaw. Nag-alala ang family head nang makita ang demonic baby ni Joe Fan. Tumalon si Joe Fan sa itaas para gulatin ang family head, iniisip na tagumpay ang kanyang plano. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, hindi nakapasok ang demonic baby ni Joe Fan dahil biglang naging ginto ang katawan ng family head. Nagulat si Joe Fan nang makita ito. Sinubukan niyang sugatan ang katawan ng family head gamit ang kanyang sandata ngunit hindi man lang napinsala ang mukha nito. Napansin ni Joe Fan na ang suot ng family head ay isang second-grade defensive spirit treasure, kaya hindi niya ito masugatan. Naisip ni Joe Fan na dahil sa suot na defensive treasure ng family head, hindi niya magagamit ang kanyang demonic baby sa laban. Kaya sa pagpapatuloy ng kanilang laban, aasahan na lang niya ang kanyang moonwheel. Lumabas ang pawis sa mukha ng family head dahil ngayon lamang siya nakakita ng isang martial artist na ganito kalakas kahit nasa level 5 Chi Gathering Realm pa lamang. Dagdag pa niya, kung wala ang kanyang defensive treasure, tiyak na mapuputol ang kanyang ulo dahil sa atake ng ating bida. Naisip niya rin na ang pamamaraan ng paglaban ni Joe Fan ay naiiba sa mga nakalaban niya noon. Kaya nasabi niya na ang bata na ito ay isang halimaw. Ngunit naisip rin ng family head na may mataas pa rin siyang agwat sa lakas kaya makakaya niyang matalo ang bata na ito. Nahiya rin ng family head dahil isang bata lamang ang nakapagpahirap sa kanya kahit na nasa antas na siya ng Boneforging Realm. Kaya nagdesisyon siya na hindi na siya magpipigil sa laban na ito. Agad namang umatake si Joe Fan sa kanyang ikalawang galaw para sa family head. Agad namang tumalon ng family head upang iwasan ang atake ng sandata ni Joe Fan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makagawa ng distansya, muli namang bumalik kay Joe Fan ang kanyang sandata. Napaisip rin ng family head na ang tanging makakatalo lamang sa kanya ay ang sandata ni Joe Fan kaya ito lamang ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Nagpatuloy naman sa pag-atake ang ating bida at binalak niyang putulin ang leeg ng family head. Ngunit napansin ni Joe Fan ang pag-iwas ng family head kaya muli niyang iniba ang paraan ng kanyang atake. Isang malaking pagsabog rin ang naging resulta nito ngunit hindi naman napinsala ang katawan ng family head sa atake. Nanginig rin ang kanyang katawan dahil kay Joe Fan pabor ang laban na ito. Bigla namang nagising ang kanyang anak at nang makita niya ang laban, agad niyang sinabi na hindi dapat si Joe Fan ang umaatake, kundi dapat ang kanyang ama. Kaya hiniling niya na tapusin na niya si Joe Fan upang maturuan ito ng leksyon dahil sa ginawa niya sa kanilang pamilya. Nainis naman ang family head dahil talagang tanga ang kanyang anak dahil hindi niya alam kung gaano kalakas ang bata na ito. Dagdag pa niya na kung hindi ba nakita ng kanyang anak kung gaano kalakas ang sandata na hawak ng ating bida. Kaya kung magmamadali lamang siya sa laban na ito ay tiyak na mapuputol ni Joe Fan ang kanyang ulo. Hindi ito alam ng kanyang anak kaya nagpatuloy lang ito sa pag-cheer sa kanya. Muli namang umatake si Joe Fan sa family head ngunit naiwasan niya ito ng walang kahirap-hirap. Dahil dito ay napatigil naman ng kaunti si Joe Fan at ginamit niya ang kanyang teknik at siya ay nagkaroon ng 3 ilusyon ng kanyang sarili. Nagulat naman ang family head nang makita ito at siya ay nagtaka kung alin dito ang totoo. Kaya upang malaman, sinipa niya ang lupa sa kanyang tinatayuan upang patalsikin ang mga ilusyon na ito. Napasigaw siya sa gulat nang malaman niya na wala sa 3 ito ang totoong kalaban niya. Ang mas malala pa ay naramdaman niyang sumulpot si Joe Fan sa kanyang likuran. Sinubukan niyang umilag sa anumang atake na maaaring gawin ni Joe Fan ngunit huli na ang lahat dahil agad siyang inatake ni Joe Fan ng napakabilis. Nagpahayag naman si Joe Fan na ang kanyang teknik na ginamit ay isa lamang low-level martial arts, ang Lost Phantom Step, ngunit nagawa niya pa ring lokohin ang family head. Hindi naman nakagalaw ang family head at nasabi niya na siya ay natalo sa laban na ito.
Hindi makapaniwala ang kanyang anak sa sinabi niya, kaya agad niyang tinanong ang kanyang ama kung naawa ba siya sa batang ito. Ngunit hindi nakasagot ang family head dahil kahit siya ay nahihiya na natalo lamang siya ng mas mahina sa kanya. Nagsaad naman si Joe Fan na natalo lamang ang kanyang ama dahil ang bawat atake na ginawa nito ay walang intensyon na pumatay. Nang marinig ito ng bata, agad niyang sinabihan si Joe Fan na pinagbigyan lamang siya ng kanyang ama. Dahil kung nais ng kanyang ama, patay na si Joe Fan sa simula pa lang. Tumawa naman dito si Joe Fan at sinabi niya na huwag maging delusyonal ang bata. Dahil kahit na ginamit ng kanyang ama ang kanyang buong lakas, hindi siya mananalo laban kay Joe Fan. Kung nagkaroon siya ng intensyon na pumatay sa kanyang mga atake, mapuputol niya ang ulo ng kalaban ng walang kahirap-hirap. Hindi nakapagsalita ang bata nang marinig ito. Naisip ni Joe Fan na ang kaibahan lang ng Bone Forging Realm sa Tanzuan Realm ay ang kakaibang bilis. Nasabi rin niya na gamit ang kanyang Moon Wheel, kasing bilis na niya ang mga martial artist na nasa antas ng Bone Forging Expert. Kaya kung makakalaban man niya ang mas mataas na antas sa kanya, matatalo niya ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Naging seryoso ang family head at sinabi niya na bilang pagtupad sa kasunduan, ibibili na niya kay Joe Fan ang responsibilidad na protektahan si Ning-er. Hiniling niya na dapat ingatan ito ni Joe Fan. Bigla namang nagtaka si Joe Fan kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Nagtaka rin siya nang nilapitan ng matanda si Ning-er. Niyakap ng family head si Ning-er at sinabi na simula ngayon, maaari na niyang lakbayin ang mundo. Hiniling niya rin na huwag na itong bumalik sa kanilang lungsod para sa kaligtasan niya. Naiyak si Ning-er sa sinabi ng family head at bigla niya itong tinawag na ama. Nagulat si Joe Fan dahil ang babae pala na ito ay ang ikatlong anak ng patriarch. Kaya agad niyang tinanong si Ning-er kung siya ba ang young miss ng Zhu family. Hinawakan ng family head ang balikat ni Joe Fan at ibinili ng kanyang anak sa kanya. Hiniling niya na sana ay huwag saktan ni Joe Fan ang kanyang pinakamamahal na anak. Binalaan niya ang ating bida na kung malaman niyang sinaktan ni Joe Fan si Ning-er, siya mismo ang maghahabol sa kanya hanggang sa kamatayan. Bigla namang nasabi ni Joe Fan na mukhang nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Naisip niya na kinalaban na niya ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya para lang sa wala. Kaya pala galit na galit ang babae na ito tuwing nais niyang paslangin ang humahabol sa kanila. Naglakad palayo ang family head at inutusan ng kanyang anak na kailangan na nilang umalis. Ngunit nagtanong ang kanyang anak na kung hindi nila madadala pabalik si Ning-er, paano nila ito maipapaliwanag sa Yuming Valley? Hindi ito sinagot ng family head at sinabihan ng kanyang anak na tumahimik na lang. Nang makaalis na ang dalawa, agad na tinawag ni Joe Fan ang atensyon ni Ning-er. Dahil dito, nagulat ang bata sa seryosong boses ni Joe Fan. Natakot siya kaya napahawak na lang siya sa kanyang ulo habang nakapikit. Sinabihan ni Joe Fan si Ning-er na hindi niya alam kung ano ang balak niyang gawin sa buhay niya. Ngunit nagagalit siya dahil hindi pala kalaban ang mga humahabol sa kanya. Ang kinaiinis rin ni Joe Fan ay hindi sinabi ni Ning-er na siya pala ang ikatlong anak ng Zhu family. Nakangiting sinabi ni Ning-er na huwag nang magalit si Joe Fan sa kanya dahil nais lamang niyang makalabas sa lungsod na ito. Dagdag pa niya na nais ring marating ni Joe Fan ang Beast Mountain sa tulong niya kaya wala na siyang nakikitang problema dito. Napakamot si Joe Fan dahil naisip niya na tama nga ang sinabi ng batang ito. Ngunit bigla namang napaisip si Joe Fan kung kailan pa siya naging emosyonal. Naalala niya na habang kasama niya ang Lukla ng ilang buwan, parang nag-iiba na ang kanyang emosyon. Nainis siya sa kanyang sarili dahil hindi ito ang dapat maramdaman ng isang demonic cultivator na tulad niya. Kaya agad niya ring inutusan si Ning-er na pumasok na sa loob ng kuweba. Seryosong sinabi rin ni Joe Fan na pagkatapos nilang magawa ang nais niyang gawin sa Beast Mountain, ilalabas niya mismo si Ning-er sa gubat at doon na matatapos ang kanilang kasunduan. Iglang nagulat si Ning-er dahil parang hindi na si Joe Fan ang kausap niya. Makalipas ang ilang sandali, narating na rin ng dalawa ang dulo ng lagusan sa loob ng Mountain Beast. Hingal naman na lumabas si Joe Fan, nainis rin si Ning-er sa kanya dahil itinulak siya nito nang sapilitan palabas sa butas. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan at kanyang sinabi na siya ay isang masamang tao. Tinanong niya rin si Ning-er kung nasaan ang malapit na ilog dahil nais niyang maligo. Agad namang nagpahayag si Ning-er na sundan siya nito. Nang makarating na ang dalawa sa ilog, agad namang naghubad si Joe Fan upang maligo. Namula naman ang mukha ni Ning-er dahil bigla lamang naghubad si Joe Fan sa kanyang harapan. Ngunit nakangiting sinabi naman ni Joe Fan na maliligo muna siya, kaya tatawagin na lang niya mamaya si Ning-er kung oras na niya.
Biniro rin ni Joe Fan ang bata na kung nais niya ay pwede rin silang sabay na maligo. Ngunit agad namang umalis si Ning-er habang sinasabi niya na walang nais sumabay sa kanya maligo. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin si Joe Fan at inutusan niya si Ning-er na dalhin siya sa lugar kung saan maaaring magpakita ang Diamond Quicksand. Ngunit nagtaka naman si Joe Fan kung bakit hindi naglalakad ang batang ito. Kaya agad niya itong tinanong kung may problema ba. Nahihiyang sinabi naman ni Ning-er na hindi pa siya nakakaligo. Natawa naman si Joe Fan nang marinig ito kaya naiinis na lang na umalis si Ning-er dahil alam niyang niloloko siya ng demonyo na ito. Ngunit bago pa siya pumunta sa ilog, inutusan niya muna si Joe Fan na pumasok ito sa gubat at dapat huwag itong mangboso. Agad namang umalis si Joe Fan dahil ayaw niyang makita ang katawan ng isang bata. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin si Ning-er sa pagligo ngunit nagulat naman si Joe Fan sa kakaibang kagandahan nito. Kaya nahihiya niyang inutusan ito na simulan na niyang ituro ang lugar. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ni Joe Fan ang isang mataas na bundok. Kaya nagtaka si Joe Fan dahil kung dito lalabas ang Diamond Quicksand na ito ay bakit walang katao-tao dito. Ipinaliwanag ni Ning-er na hindi ito ang eksaktong lugar dahil kung agad silang pupunta roon ay mahuhuli sila agad ng Yuming Valley. Kaya dito niya dinala si Joe Fan, itinuro rin niya kay Joe Fan ang lugar kung saan lalabas ang kayamanan na ito. Na siyang ikinatuwa ni Joe Fan. Napansin rin niya na maraming martial artist ang nakapalibot sa lugar na ito. Isang malakas na martial artist rin ang tahimik na nagbabantay sa gitna nito. Kaya nasabi na lang ni Joe Fan na isang malakas na martial artist ito na nasa antas ng Zuan stage. Bigla namang nagising ang martial artist na ito dahil naramdaman niya ang dalawa. Kaya agad na pinayuko ni Joe Fan si Ning-er dahil magiging masama kung makikita sila ng taong ito. Pinuri ni Ning-er ang mabilis na reaksyon ni Joe Fan at nasabi niya rin na mukhang isang malakas na master sa Zuan stage ang kasama ng Yuming Valley. Sinabi rin niya na ang matanda na ito ay ang 7th Elder ng Yuming Valley na siyang nagbabantay sa kanilang lungsod sa loob ng 10 taon. Ikinwento rin niya na nandito lamang ang matanda na ito dahil sa quicksand na lumalabas sa bundok na ito. Napansin naman ni Joe Fan na ang mga kasama ng Elder ay hindi mahina dahil ang mga ito ay nasa Bone Forging Realm. Ang malala pa ay napakarami ng mga ito dito. Naisip niya rin na mukhang seryoso ang Yuming Valley na makuha ang lahat ng Diamond Quicksand na ito dahil sa mga malalakas na bantay na ito. Naisip rin ni Joe Fan na hindi niya magagawang manako ang Diamond Quicksand na ito kung nakabantay ang maraming malalakas na bantay. Kaya agad niyang hinawakan si Ning-er dahil kailangan nilang gumawa ng plano. Napatanong si Ning-er kung ano ang plano na gagawin nila. Nakangiting sinabi ni Joe Fan na ipapaliwanag niya ito sa kanya mamaya ngunit ngayon ay kailangan muna nilang kumuha ng isang alaga. Samantala, napaisip ang ikapitong Elder kung mga tao ba ang kanyang naramdaman kanina. Ngunit dahil hindi na niya nararamdaman ito, mukhang ligaw na hayop lang ang mga ito. Sa loob ng mansyon ng pamilya Zhu, tinanong ng isang matandang lalaki ang kanyang anak kung nahanap na ba nila si Ning-er. Tinanong rin niya kung nahuli na ba ng mag-ama ang taong nakalaban ng kanyang apo na si Zhu Gang. Inulat ng family head na pinakawalan niya ang dalawa dahil mabait ang mga ito. Dagdag pa niya na nasa mabuting kamay ang kanyang anak. Nasabi rin niya na hindi na nila kailangan pang habulin ang bata upang ipaghiganti ang sugat na natamo ng kanyang anak dahil maaari itong gumaling. Nagulat ang matanda dito kaya napatanong siya kung ano ang relasyon ni Ning-er sa taong ito. Ipinaliwanag ng family head na anakuna ng batang ito ang responsibilidad para sa pagprotekta sa kanyang anak at hindi rin tutol si Ning-er kaya hinayaan na lang niya ang mga ito. Nagalit ang kanyang ama dahil sa ginawa niya. Dagdag pa niya na wala siyang pakialam kung ayaw niyang ipaghiganti ang sugat na natamo ng kanyang anak. Ngunit hindi nila maaaring hayaan na lang na tanggihan ng taong ito si Ning-er. Dahil kung mawawala si Ning-er, mawawasak ang kanilang pamilya sa kamay ng Yuming Valley. Lumabas ang pawis sa mukha ng patriarch ngunit hiniling pa rin niya sa kanyang ama na dapat na nilang palayain si Ning-er mula sa bagay na ito. Mas lalong nagalit ang matanda at tinanong niya ang kanyang anak kung kaya niya bang protektahan ang kanilang pamilya sa magiging galit ng Yuming Valley. Alam niya na mahal niya ang kanyang apo kaya nagawa niya ito ngunit kahit siya ay ganito rin ang nararamdaman niya kay Ning-er bilang apo niya. Ngunit kung hindi nila maibabalik si Ning-er dito, ito na ang magiging katapusan ng pamilya nila. Kaya agad niyang tinanong kung nasaan na ang mga ito. Wala namang nagawa ang family head at sinabi niya na nasa Beast Mountain ang mga ito. Nang marinig ito, agad na umalis ang patriarch upang mapuntahan ang mga ito. Samantala, sa loob ng Beast Mountain, nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap.
Bigla namang natuwa ang ating bida dahil nakita na niya ang kanina pa niya hinahanap na bagay. Nagtaka si Ning-er kung ano ang bagay na ito at kung ano ang maitutulong nito sa gagawin nila. Agad na sinabi ni Joe Fan na ang pagkain na ito ay isang kamote. Ito ang paboritong pagkain ng mga first-tier spirit beast na mountain drill rat. Natuwa si Ning-er nang marinig ito at napagtanto niya na nais ni Joe Fan na makuha ang mountain drill rat na ito upang gumawa ng butas papunta sa Diamond Quicksand. Nasabi rin ni Ning-er na kahit walang fighting abilities ang spirit beast na ito, magaling ito sa paghuhukay ng lupa. Dagdag pa niya na kayang gumawa ng tunnel ng mountain beast na ito sa loob lamang ng kalahating oras. Tumawa si Joe Fan at sinabi niya na maaari pang mag-iba ang plano nila. Nagtaka dito si Ning-er dahil ito lamang ang nakikita niyang paraan upang magamit nila ang mountain drill rat na ito. Kaya hindi niya talaga mabasa ang iniisip ni Joe Fan.